Eto na, makakakita ba tayo ng Alpha? Makakakita kaya tayo ng panibagong hero on the jungle as we head on to the drafting phase? Again, blue side ang Blacklist International at ang red side naman this time around is gonna be Aurora. Oo, ito na, nagpalit na sila ng kanika nilang mga sides. And now, again, historically sa MPL Philippines Season 14, blue side yung usually nananalo. So, ang tanong ngayon ay paano ko kontrahin ito ng Aurora considering na ang daming pupwedeng heroes na That's true. ma-open dito sa ating game number 2. Tsaka tingnan natin yung facts, no? Para dito sa, actually for almost all of the teams here in MPL, yung game 1 talaga yung, actually game 2, yung momentum breaker. Kapag hindi mo pa nasira yung momentum ng game number 2, Pwede magtuloy-tuloy. kadalasan talaga ay nagtutuloy-tuloy na Mahirap. sa game 3. Napakahirap pong mag-reverse sweep sa MPL Philippines. So for Blacklist International, ngayon na nasa blue side sila, this is one of the best times for them to try to secure the win. Now, the Yeah. question begins, paano mo kukunin yung panado na yon? Ano yung una? Kukunin mo ba yung Suyu? Magmamatilda first pick pa tayo? Again, that is already the picking phase. Hindi mo pa alam kung ano yung tatanggalin sa'yo ng mga kalaban mo. Oo nga kaya nga ang hirap kasi paano kung ang maging response naman ng Aurora MLBB ay ang gawin na i-open yung mga heroes na yun na parang, Oo nga. pipili ka na lang. Ma-overwhelm na Oo. kayo. Na parang kapag nag-trade bale, malulugi pa yung nag-first pick. Kasi pwedeng yun yung mangyari kapag nandito sa draft na parang, okay, sige, nananalo yung blue side, pipili yung Suyu. Pero paano kapag, halimbawa, inopen si Matilda, si Alpha, si Edith, si Gatot, yung ganong klase ng dynamic sa draft. Para nakita natin yung kanina nung first match na na-open yung Masuyo pero the rest ay direct counters na against a lineup na meron nung hero na yun. So pwede nga ganun, very tricky talaga kapag ikaw ay nasa blue side. But anyway, may kita na natin for Aurora, nagba na sila ng Hylos, Matilda, and even Chip. Para naman dito sa side ng Blacklist International, that's Eve, Fanny, and Phobius. Alam mo namang hindi mo dapat binibigay yung Fanny, no, if you're up against Demon Demon Kite. At mukhang nandyan na nga rin ang pick, Zushin this time around. First pick para sa Blacklist International. Grabe talaga tong dalawang teams na to. Gantong-ganto din yung nakita natin kanina mula naman sa Aurora. Oo, juice yun yung pagkaka-first pick. So now, I think Blacklist is baiting na piliin yung Soyu, pero Edith. sasamahan ng Edith pa. Edith wins games talaga ngayon, no, sa Ngayong araw, totoo no? lang ngayong araw na to. Napakataas ng win rate ng Edith at again, flex pick po ang Edith. Ayun Hindi na! tayo sigurado kung saan yan ilalagay. Ito na yung Alpha. binanggit natin kanina. So parang meron kang dalawang taga-front, Gatot and even Alpha. Tapos Yes. meron kang pang zone dun sa sasalubong sa Alpha Oo. na Jushin. Oo. I think naman for Aurora MLBB, hindi naman parang end all be all ang Alpha na to. I think they can still go Oo. with Faramis if they want. Tapos pwede silang magban ng Rafaela or other utility heroes pagpasok ng second phase ng draft. Pero hindi ba, sino yung kasama ni Alpha dyan? Gatot. Si Gatot. Si Gatot? Parang hindi lang si Gatot kasi parang medyo Maliit. maliit. medyo maliit. Ang Pero, tapat ni Alpha pala, no? Oo. Ano Ano, lang. meron ka kasi dalawang representative ng Alparo Society. Ganun ba yun? Alparo-paro. Oo. Kulang Agad. pa si Rafa. Oo, si Kulang Rafa ba na lang? lang ang kulang. Oo. Ayun na. Pwede. The Aurora, Aurora. oo. Alam mo, ang ganda-ganda ni Aurora. Parang Akala ko naman kung hindi, ano sasabihin hindi, ang ganda-ganda ni Aurora dyan sa Gusto ko lang sabihin, bago tayo magtuloy sa banning, para siyang porcelana. Puro sila ng cuties. Yes. Yan. Kulang na lang, wala na akong maintindihan dito. Kulang na lang sabihin mo, anong skincare mo? Oo nga eh. Pero yun, high loss na din ang ibaban, pati yung Nathan. Nathan. Ooh. And it's starting to be a build-up, no? Dahil yung Nathan, alam naman natin na naging comfort pick ito ni OHEB during the regular season. Yes. And ito yung mga tipo ng hero na kapag kahit 0-10 kayo o 0-12 kayo, basta makapag-farm, basta umabot ng late Gagana game, pa din eh. Gagana pa rin, masakit pa rin, may bawas pa rin. Kaya naman understandable na gusto itong tanggalin ng Aurora. And moving forward with our bans here, mukhang Yun, Harit. picking na agad yung Harit, kinuha na. Yeah. I was thinking of banning Binan. Harith. Kasi nga naman sobrang naging maganda yung performance ni OHEB and for sure, ayaw din niya magkaroon ng katapat na Harith and nagsiset up yata sila for other heroes like the Beatrix, probably the Carrie, the Claude as well. Moskov even open pa. Oo, tsaka yung isang binan ng Aurora, by the way, is si Tigreal. So Oo. sila yung nag-ban na instead of them taking the hero. Ano kaya ang Cho ang ban dito ng Blacklist? Feeling O ko lang. kukuhanin ng Aurora? Pwede nga. Pwede. Depende na to. No, kung maiwan ng bukas ng Cho, there is a big chance na makita natin ang isa sa mga Rene J Classics na Cho. But this time around, Yun yung mukhang Moskov ang tatanggalin ng Ganda naman. blacklist. Baka Renny J. Cho. Baka Rene J Cho na to, Baka boss. makita na nga natin na, ngayon, no, para mauna na agad.
Kasi yung Alpha dito, as much as possible, gusto mo malaman kung saan pupunta, no? Yeah. Or saan yung rotation niya. Ang ganda ng ban, by the way, ng Blacklist, yung Harith tsaka Yes. Moscow. Very doming specific. Yeah. Ang taas ng win rate ng Aurora with the doming Moscow, eh. Tsaka pakiramdam ko si Doming malakas lang talaga sa mga Farm. mga MM na ma-farm tapos mahilig lumapit. Yes. Kasi may mga MM na gusto nila, malayo talaga sila eh. Pero may mga MM naman na talagang kailangan Ayun, malapitan. Cho. Baka Rene J. Cho naman. Ayan na, nga, baka Ano? Rene J. Cho, ah. Well, for Blacklist, pwede silang... Ayan na kayo, Rafaela! Ayan na nga yung sinasabi natin na the Alparo Society Pati Bruno! is now completed with a mixture of Bruno Mars. Ito na yung yung Al Rapano. Oo. Sige. Nahirapan ako dun sa Bruno Mars eh. Pero Iditsuyo, Aurora, Cho, Ano kayong panapos nila Ano marks dito, man no? nila dito? baka Bea. Oo, Beatrix, hindi na oo. malayong magkamali sa Beatrix eh. Kaso ang hirap lang mag-sniper sa Beatrix, may Rafa. Parang ang likot nung mga pwede mong target. Sabay lumakas yung trip, naglunox ulit. No? Bea, Kari, Lunox. Pero no, when we think about it, mukhang, Pero hindi. mukhang may nakita kasi kanina. Eh. Sabi nila na kapag M6 yung nag-clint kanina. Oh, So bakit hindi might tayo as well, bakit hindi na lang tayo mag-clint na rin? Oh, killer from the west, the Cowboy Clint to complete the lineup of Aurora. Damage-wise and draft-wise, ano ba ang take nyo for this drafting pattern for both teams? I think magiging maganda yung synergy ng entire lineup dito ng Blacklist International. Similar to how they performed in game number 1. Kailangan hindi lang magalaw si Oheb. But then for the side of Aurora MLBB, however, sila yung dapat maghanap ng gulo. I agree. Dapat with the battle spell na meron dito si Joe with a flicker, dapat every time na may flicker ay nakakahanap sila ng target. Kahit mapaburn man lang ang mga battle spell, pwede na yun. Tingnan natin kung ano nga ba talaga mangyayari para dito sa ating laban. Ito na ang Land of Dawn Casters, pasok! Nakauna ng puntos dito ang Aurora. Now it's up to Blacklist International Welcome to also to get their Mobile point. Pero Legends. papayag nga ba dyan ang Aurora? Sabay-sabay nating alamin sa pagpasok sa game number 2. Marami mga lumang bago na lumabas para sa magkabilang kupunan na to. Bumalik ang Rafaela at Bruno para sa Blacklist habang baka Rene J. Joe. Ayan na. Wait. For first blood agad. Oh, pinag-uusapan pa lang natin, nakakuha ka agad. Dito si Rene J. ng isa. Na-force niya pa yung dalawang Purify here para sa Blacklist International. And aside from that, going back, no, yung Alparo, sabi nga ni Chantel, na nakuha dito ng Blacklist International, might be a key, pero yung susi na yun ay agad na dinoduplicate naman ng Aurora. Alam mo na nagsimula yung playoffs. Oh! Wait lang, wait natin. Sabi niya kasi maganda kang tingnan yung mga recalls na ganyan. Oheb at ito nga si Doming na naging mainit kanina. Ha? Mainit kanina. Hindi lang sa personal, pati in game, ay medyo mainit ang palitan dito. Yeah. Mapasipa man yan, mapabaril man yan, pero may sipa dito kay Rene J. Ayan na naman, pero nakatakas si Oheb with that dash. Pumasok sa Land of Dawn. Diretso na kagad tayo. Namatay si Oheb ng maaga dito sa laban na ito at kailangang mabilis mag-react dito ng Blacklist International. Kasi kung ikaw ay isang Bruno na nakakuha kagad ng death, kailangan pahabulin ito eh. Exactly. Sa quick recap natin doon na nakita agad natin yung prowess din ng isang suyo na pang-reach. Yep. Diba? More on the hold yung nakakapitalize dito para kay Demon Kite. At ngayon, may isang makakapitalize, makakatakas pa! Nakatakas pa, nagamit yung Shunpo tsaka yung Jeet Kundo. At napakalayo kagad ng narating dito ni Rene J. Ngayon, unang pagong ng laban na ito. Nakaready si MP at si Demon Kite. Nagtititigan lamang, pero bibitawan mo na sila panadalian lang. Pero ngayon, Haji has an advantage na pwedeng manakal, pwedeng kumuha. Pero sa ngayon, nandyan pa rin naman ang mga Aray ko. pang-spam at masakit na humahagod ng mga pana para kay Demon Kite. Rene J, naku, Ayun, tapak lalim. talaga ni Rene J. Oo. Wala pa siyang sipa dito, pero ang sakit ng damage. Habang na dinamit ng score dyan, Emmy the King ay mamamatay din sa kamay ng Complicated. Team Aurora. Rene J! Hindi talaga mapapabigyan din si Rene J. Baka Rene J. Joe! At atras din. Buhay pa rin! Buhay pa rin si Rene J. Ngayon nabit ni Haji. And this time ay nakabawi din. Edward with a kill. Sa hinaba-haba nung nangyari doon, isang highlight, hindi namatay si Rene J. Grabe! And right now, for Aurora, it's going to be a heavy start na nga lang din.
establishing a goal lead this early, makakakuha ng pagong, and on top of that is multiple kills before the 3-minute mark. 0 to 5 kills score Burrito. Naku, tapos nabasag pa yung Torre dun sa may bandang itaas. So magde-decide ngayon ng Blacklist International. Itutuloy ba yung laning dun sa may top lane or paghihiwalayin or pag magpapalit ng linya dito. And ang ginagawa na lang muna ng Blacklist, isinasama na dito si Oheb sa gitna para at least kahit paano makakuha. Yeah, and you need to improvise as soon as possible. Nakikita naman natin yung ASAP na galaw nila. The clapback dun sa ginagawa sa kanila ng Aurora. But now, for Aurora, they're on a comfortable facing. Sila ngayon na mas nakikita natin na mas may aggressive note. Especially na naka-Renet show na nga tayo na nakikita pero sa bandang baba. Okay, naka-Avatar of the Guardian. Alam nila na wala ng kits. No, pero sabi ni Demon Knight, sige na, inalaban ko na to. Nagamit na rin yung Revitalize. Napakakunat naman ni Lord JM. Nakatakas pa. Grabing Seal Bones. Ngayon, si Renegade naman ang binababaran dito ng Lantern. Dadalhin sa mga members ng Blacklist International. Pero makakatakas pa rin with that Shunpo and Jet Kondo sa may recall pa uwi. Gustong-gusto yan ni Rene J kapag siya yung nagiging-star of the show. Pinupusa kanyang lahat. Bandang uli, pinapaasa niya lamang. Hindi siya mahuli, hindi siya mapapatay. Pero para sa Aurora naman ngayon, speaking of pagpatay, more on kills din na nagiging halamangan nila dito. And they won't stop there. Makakakuha pa sila kahit paano ng gold plating sa bandang baba. Yun na nga, no? Halos maubos din yung gold plates doon. Si Lord JM ay, kumbaga, hindi rin siya super makasama doon sa mga big rotations na ginagawa ng Blacklist International. Yeah. Kasi mabilis din mag-clear yung, yung edit eh. And yun naman talaga yung mahalaga. No? Dapat mabilis ka mag-clear. Mabilis na atake din nagamit dito si Renny J. May sima ba siya? Doon na naman siya. Yung Spear of Alpha nagamit na rin ni MP. Na-force siya agad. So right now for Aurora, makakuha ka man o hindi ng sipa dyan, Rene J, but the space provided for Demon Knight is a huge one, especially for Domain right now. And tama ka sa sinabi mo, hindi makasama si Lord JF kasi hindi pwede matilt yung balance. Kasi yung top lane nabasag agad. Yung baba, hindi nila pwedeng pabayaan na mabilis makuha din ng Aurora. And grabe yung nagiging swag ng laro natin. Yung aura talaga ni Rene J when it comes to the show. And nararamdaman natin na he's really confident. And might be at 100% confident right now na pinapakita niya yung ganong klase. May pag-recall, may pag-sticker. And right now, nakikita natin, ang pwede mo yung engagement pero mukhang walang tatamaan. Wala, hindi tinamaan. Mga microorganisms lang ang mga nasa mundo tsaka mga bakterya. Oo nga. Pero hindi, yun kasi yung plano talaga, no? At kapag meron ka kasing gatot kacha, gusto mo na napancheck mo rin na mga bush yan. And yung space na nakikreate nun, yung malaking bilog na yun, kung sa mga objective takings, malaking tulong. For sure, kapag may tinamaan doon sa Team Aurora, maaaring may mga loob talaga eh. Yeah, pero what if, di ba? Kung may tinamaan doon, that could be a possible na counterplay for Blacklist International. And aside from that, sometimes kasi yung Avatar the Guardian, hindi naman necessarily gusto na tumama more on pang zone out, pang back out. Yup. Para alam ng kalaban mo na, hey, nandito pa rin kami, there's a visibility that we want. At with that, medyo ma-force out nila na lumayo-layo yung ibang mga miyembro. Pero kung hindi nila ma-force out na lumayo talaga ay si Rene J. Okay, inaamba lang ni Rene J, inaantay niya gumamit ng Purify, pero si Rene J ngayon versus 3. Atras mula Domi. At sakit na rin yung mga quick draw. Sakit na rin, no? Sa gitna, nabasag yung Torre at aagaw pa ng purple buff dito si Demon Knight. Mabilis ang nagiging galaw ngayon ng Aurora. Speed is the name of the game na nga yata. Kasi ngayon, tatlong Torre, all the outer turrets here for Blacklist International na mapapatumba habang sa kanila ay perfecto at hindi pa nababawasan. Yun nga eh. Tsaka parang familiar yung galawan ni Demon Knight. Parang may kilala akong ganyang gumalaw eh. Parang nagsisimula sa G. Oo nga eh. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw yan eh. Pero malinaw para sa Team Aurora na sila ang lamang. Yung mga outer turrets ay nabasag na sa top, mid, and bottom. Yung turtle ay available din. Pero ito yung yung mag-big rotation na gagawin ng Team Aurora. The lights are on them while they're keeping Blacklist International in the dark. At nakikita natin ngayon na sila ngayon yung mas nag-countdown. At may isang matututukan ng ilaw. Ang humahabol sa kanya doon, nagamit na rin niya yung kanyang ultimate. Pero habol muna, naghahanap pa rin na magiging target dito ang Team Aurora. May slow push ang ginagawa doon sa may top. Habang doon sa may bottom, magre-react na rin ang Blacklist International. Alam nila kung ilan ang magkakasama doon sa may bottom. Kaya nga kalat-kalat din ang Team Aurora ngayon. Yung pinaka-inaasahan sana natin yung recipe for Blacklist International to proceed is yung kumonect ang Avatar the Guardian. Pero for now, more on sila talaga yung medyo nagbumakapa sa dilim dito for Aurora. Having said that, ay nakikita rin natin na sobrang compromise kasi lagi yung nagiging posisyon din ni MP the King. We appreciate doon yung nagiging slow push sa may bandang top lane. Pero ang bilis kasi ng snapback dyan ng Aurora. At ngayon, with that, nakita rin naman agad natin ang puwersa nila sa may bandang baba. May turn na nakapre-respond pero mukhang ayaw nila at wala silang balak. Wala sa vokabularyo nilang palapitin dito ang Blacklist. Ayun na, 8 minuto na, pero may sipa kagad! Yun ang pangunang bunga dito ni Renny J, pero nakatakas with the Avatar of the Guardian. Marami mga na-ultimates na nagamit, specifically dito sa mga frontliners
players nila. Ngayong pagkakataon sa Team Aurora ngayon na kunin itong Lord na ito at hindi makakalapit ang Blacklist. Naging Lord na nga. At ngayon, nakita mo, with that, sabihin nila, hindi man natin napatay agad si Lord JM, but it was enough for the After the Guardian to be punished na nga, or to be pushed na nga nila. Broke nila agad at na-push to the brink nga si Lord JM na magamit nun pang disengage, hindi pang engage into a team fight. Aurora pa rin, hawak nila sa leeg talaga ngayon. Literally, ang Blacklist International. May Lord naman Marcos, may bandang baba. Sabay na naman ang pag-agat ng minion wave. At ngayon, humihirap lalo yung vision nila sa mapa, lalo na't nakaabang dito si Rene J. Oh, ako masasabi ko, kahit na ganito yung sitwasyon ng Blacklist International, malaki na ang kalamangan ng Team Aurora dito in terms of economy. Halos 11K na. Parang kaya pa naman ilaban ito. Kaya pa? Magandang setup lang, magandang timing lang, maka-free hit lang si Ohim. Ang sakit na ng mga nasasalo niyang dami. Sabi nila, free hit pala si Oheb. Sige, all eyes on Oheb as well. Nakikita natin kung paano rin kina-target. Sinasakto ni Oheb yung mga Hailstorm Blast dito. Even the Frosty Breeze, sobrang kumukonekta doon sa mga nasa likod. Pero concealed day for Rene J. Out lang muna, pero may takatamaan na After the Guardian. Sumukul na nga dito pero nagamit yung Revitalize habang pasok si Edward. Demon Kite, napapasag na ito rin dun sa may bandang ibaba ngayon rin ng Team Aurora. At yung base na lang ang kanilang nakikita. Match point na ang Team Aurora. Mabilis ang galaw. Securing another point. Aurora will secure a match point for the lower bracket semifinals. Mabilis ang action. Explosive plays from Rene J. At yung mga reinforcement mula sa kanilang koponan ang naging susi para makuha ang laban na ito. It's going to be a flawless victory and a clean na in-establish ang discipline at diskarte dito ng Aurora for game number 2. Mas nakikita natin ngayon yung map presence on overall na diskarte ng 5-on-5 na battles ng Aurora. Pero para mas himayin at malaman ang mga naging kaganapan sa game number 2, throw it over muna natin sa Infinix Game Tambayan. And with that, match point na ang